Matapos ma-promote at lumaki ang sahod, mayabang na sinabi ng asawa ko, ang mga magulang mo, problema mo. Ang pera mo ay pera mo, at ang pera ko ay pera ko. Nang marinig iyon, ngumiti lang ako at agad na itinigil ang 100 at 70,000 piso kada buwan na palihim kong ibinibigay sa kanyang pamilya. Isang linggo makalipas, nagpanik ang buong pamilya niya dahil hindi makabayad ng mga hulugan at nag-hysterical ang asawa ko. Bago magsimula ang kwento, mangyaring mag-iwan ng komento sa ibaba kung taga saan kayo mga kaibigan na sumusubaybay sa kwentong ito. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para mas lalo pang lumago ang ating channel at makapaghatid ng mas marami pang kawili-wiling kwento. Noong gabing iyon, mas malamig ang hangin kaysa karaniwan. Isang ugong ng sasakyan ang narinig na pumasok sa bakuran. Sinundan ito ng tunog ng bakal na gate na isinara ng medyo padabog. Si Tala, na nag-aayos ng mga plato sa hapagkainan, ay agad na huminto sa kanyang ginagawa. Inayos niya sandali ang kanyang damit at naglakad patungo sa pangunahing pinto upang salubungin ang pag-uwi ng kanyang asawa. Pumasok si Gino sa bahay na may pagmamalaki sa dibdib at isang malapad na ngiti na halatang pilit. Ang kanyang mga hakbang ay matatag na, para bang nasakop niya ang mundo sa araw na iyon. Sinalubong siya ni Tala ng isang malambing na ngiti tulad ng dati. Inabot niya ang kamay ng asawa at nagmano bilang tanda ng paggalang. Hindi gaanong nagsalita si Gino pagkapasok. Mahina lamang siyang suminghal, ipinatong ang kanyang briefcase sa isang upuan sa sala at dumiretso sa kainan. Maingat na inihanda ni Tala ang hapunan, inihain ang mga paboritong ulam ng kanyang asawa na lagi nitong inirereklamo kapag wala. Ngunit, may kakaiba sa kilos ni Gino ngayong gabi. Hindi siya agad sumandok ng kanin o pinuri ang bango ng luto ng kanyang asawa. Sa halip, naupo siyang nakasandal sa upuan, ipinag-krus ang mga braso sa dibdib, at tinitigan si Tala ng may pangmamaliit. Tala, pakinggan mong mabuti ang sasabihin ko ngayong gabi, panimula ni Gino. Ang kanyang boses ay puno ng pagmamalaki, diin, at kayabangan. Ngayon ang pinakamakasaysayang araw sa aking karera sa kumpanya. Ipinatawag ako ng pinuno ng kumpanya sa kanyang opisina. Simula ngayon, opisyal na akong itinalaga bilang marketing manager. At ang pinakamahalaga, tumaas ng husto ang sahod ko sa 150,000 piso kada buwan. Napakalaking halaga, hindi ba? Ngumiti ng taos-puso si Tala nang marinig ang magandang balita. Bilang isang asawang laging kasama ng kanyang kabiyak mula sa simula, natural na masaya siya sa tagumpay ni Gino matapos ang maraming taon ng pagrereklamo sa trabaho. Salamat sa Diyos, mahal. Tunay akong masaya para sa'yo. Tiyak na dahil ito sa iyong pagsisikap sa opisina. Sana sa bago mong posisyon, mas maging mahusay ka sa iyong trabaho, mas maging matatag ang iyong responsibilidad, at mas maging masagana ang biyaya para sa ating pamilya. Isang mapanlait na tawa ang binitiwan ni Gino matapos marinig ang sinabi ng asawa. Inilapit niya ang kanyang katawan at ipinatong ang mga siko sa mesa. Tinitigan niya ng masama si Tala. Siyempre, dahil ito sa sarili kong pagsisikap. Sino pa ba ang nagbabanat ng buto araw-araw mula umaga hanggang gabi? Ikaw naman ay isang babaeng nasa bahay lang buong araw. Dahil malaki na ang sahod ko, gusto kong magpatupad ng bagong patakaran sa bahay na ito. Kumunot ng bahagya ang noo ni Tala, ngunit pinanatili niyang kalmado at mahinhin ang kanyang ekspresyon. Anong bagong patakaran ang tinutukoy mo, mahal? May kinalaman ba ito kina tatay at nanay sa probinsya? Maingat na tanong ni Tala. Plano na talaga niyang pag-usapan ang tungkol sa kanyang mga magulang ngayong gabi. Si Tatay Hernan niya ay may sakit at nangangailangan ng regular na gamutan na hindi maliit ang gastos. Samantala, si Nanay Teresita ay kailangang mag-alaga sa kanyang asawa kaya napilitang huminto sa trabaho. Umaasa si Tala na sa pagtaas ng sahod ng kanyang asawa, makakapagtabi sila ng kaunting pondo para makatulong sa kanyang mga magulang. Nang marinig ni Gino na binanggit ni Tala ang pangalan ng kanyang mga magulang, agad na naging masama ang kanyang mukha. Malinaw na makikita sa kanyang mga mata ang pagkainis. Tinitigan niya ang asawa ng isang malamig na tingin. Ayan, iyan mismo ang gusto kong linawin ngayong gabi. Wag na wag mong iisipin na dahil sa bago kong sahod na 150,000, malaya ka nang hihingi ng pera sa akin para tustusan ang iyong mga magulang na sakitin. Pakinggan mo, Tala. Oo, 150,000 na ang sahod ko. Pero tandaan mo, ang mga magulang mo ay responsibilidad mo. Ang pera mo ay sayo, at ang pera ko ay sakin. Kailangan kong pagtuunan ng pansin ang pangangailangan ng nanay at kapatid ko.
Si Aling Martha at si Bella ay mas nangangailangan ng tulong ko ngayon dahil ako ang nag-iisang anak na lalaki, ang bayani at karangalan nila. Natigilan si Tala sa mga masasakit na salitang kalalabas lang mula sa bibig ng kanyang asawa, nasaktan ang kanyang puso sa kayabangan at kawalan ng utang na loob ng lalaking kanyang pinakasalan. Para kay Gino, ang 150,000 ay sapat na para gawin siyang hari ng mundo na may karapatang maliitin ang sinuman, kabilang na ang pamilya ng kanyang asawa na dumaranas ng pagsubok. Kung bubuksan lang sana ni Gino ang kanyang mga mata, malalaman niya ang isang malaking lihim na matagal nang itinatago ni Tala para maprotektahan ang dignidad ng kanyang asawa. May sakit ang mga magulang mo, hindi ba? Kung gayon, maghanap ka ng sarili mong paraan at pera para gamutin sila. Pwede kang magtinda ng merienda o gumawa ng kahit anong pwedeng pagkakitaan ng barya. Ang malinaw, pinagbabawalan kitang gumamit kahit isang kusing mula sa sahod ko para sa kanila. Ang sahod kong ito ay bunga ng aking mahalagang pawis, kaya't may buong karapatan akong pamahalaan ito ayon sa gusto ko ng walang pakikialam mo. Simula sa sandaling ito, kanya-kanya tayong bahala sa ating mga pamilya. Patuloy ni Gino na may tumataas na boses at diin sa bawat salita. Hindi umiyak si Tala. Hindi siya nagpakita ng kalungkutan, pagmamakaawa, o galit na maaaring inaasahan ni Gino para bigyang kasiyahan ang kanyang ego. Isang bahagyang ngiti lamang ang gumuhit sa kanyang mga labi, isang ngiting kalmado na nagtatago ng libu-libong kahulugan. Tinitigan niya ng diretso ang mga mata ng kanyang asawa, huminga ng malalim, at sumagot sa isang malumanay ngunit napakatatag na boses. Sige mahal, kung iyan ang iyong desisyon, simula ngayon, kanya-kanya tayong bahala sa ating mga pamilya. Lubos akong sumasang-ayon sa bago mong patakaran. Ang pera mo ay karapatan mo, at ang pera ko ay karapatan ko. Ang mga magulang ko ay magiging personal kong responsibilidad. At ang nanay at kapatid mo ay magiging buong responsibilidad mo simula ngayon, sabi ni Tala nang walang bahid ng pag-aalinlangan. Nakangiti si Gino nang may malaking kasiyahan sa sagot ng kanyang asawa, na sa tingin niya ay masunurin at walang magawa. Pakiramdam niya ay siya ang pinakamakapangyarihan at panalo ngayong gabi. Walang anumang karagdagang salita o pasasalamat. Padabog na tumayo si Gino mula sa kanyang upuan. Hindi man lang niya ginalaw ang masarap na pagkaing pinaghirapang ihanda ng kanyang asawa. Mayabang siyang naglakad patungo sa silid tulugan para magpahinga. Iniwan ang kanyang asawa na mag-isang nakaupo sa biglang tumahimik na hapagkainan. Nang matiyak niyang nakapasok na ang kanyang asawa sa kwarto at naisara na ang pinto, nagsimulang tumayo si Tala para ligpitin ang mesa. Ibinalik niya ang lahat ng ulam sa mga lalagyan at hinugasan ang mga plato ng may maayos na galaw. Walang kahit isang patak ng luha ang dumaloy sa kanyang mga pisngi. Matapos matiyak na malinis at maayos ang buong kusina, dahan-dahan siyang naglakad patungo sa kanyang maliit na opisina sa isang sulok ng bahay. Umupo siya sa kanyang upuan at kinuha ang kanyang smartphone na nakapatong sa kahoy na mesa. Binuksan ni Tala ang kanyang telepono at pumasok sa kanyang banking application. Mabilis na pinindot ng kanyang daliri ang ilang menu hanggang sa makarating siya sa bahagi ng regular na buwanang pag-transfer. Sa maliwanag na screen ng kanyang telepono, malinaw na nakikita ang isang automatikong transfer na laging isinasagawa tuwing unang araw ng buwan. Ang destinasyon ng transfer na iyon ay isang account sa pangalan ni Aling Martha. Ang halagang nakasaad doon ay 170,000 piso. Ang katotohanan ay sa loob ng maraming taon ng kanilang pagsasama, si Tala ay laging nagpapadala ng 170,000 piso tuwing simula ng buwan direkta sa account ng kanyang biyenan. Ang malaking halagang iyon ang ginagamit ni na Aling Martha at Bella para bayaran ang mga hulugan ng mamahaling gamit, mamili ng damit sa mga butik, at kumain sa mga sosyal na lugar. Hindi alam ni Gino ang katotohanang ito. Sa kanyang kayabangan, inakala niyang nakakaranas ng marangyang buhay ang kanyang pamilya dahil sa 10 o 20,000 piso na ibinibigay niya kada buwan. Hindi kailanman sinubukan ni Gino na mag-isip ng lohikal at hindi niya namalayan na ang kanyang lumang sahod ay walang kwenta kumpara sa gastusin ng kanyang magastos na ina at kapatid. Tahimik na tinitigan ni Tala ang screen ng kanyang telepono sa loob ng ilang minuto. Lumipad ang kanyang isip sa nakaraan. Naalala niya kung paano siya laging iniinsulto ni Aling Martha bilang isang asawang walang silbi dahil lang palagi siyang nasa bahay. Naalala niya kung paano siya tinitingnan ni Bella nang may pangmamaliit dahil si Tala ay laging simple manamit at hindi nagsusuot ng mga branded na gamit. At ngayong gabi,
Ang sukdulang kayabangan ng kanyang asawa ang naging huling patak. Ubus na ang pasensya ni Tala. Walang pag-aalinlangan. Pinindot ni Tala ang cancel button sa naka-schedule na regular na transfer. Agad na lumitaw ang isang kahon ng babala sa kanyang screen. Tinitiyak kung gusto niya talagang kanselahin ang transaksyon. Buong tatag na pinindot ni Tala ang confirm button. Sa loob lamang ng ilang segundo, ang automatikong transfer na nagkakahalaga ng 170,000 piso kada buwan ay opisyal nang itinigil ng sistema ng bangko. Simula sa susunod na buwan at sa mga susunod pa, wala nang malaking halaga ng pera ang mahiwagang papasok sa account ni Aling Martha. Lahat ng gripo ng pondo ay isinara na. Ibinalik ni Tala ang kanyang telepono sa mesa. Sumandal siya sa upuan at tumingin sa labas ng madilim na bintana. Isang mapanuyang ngiti ang muling gumuhit sa kanyang mga labi. Pagod na siyang laging pigilan ang kanyang ego at magpanggap na mahina para lang maprotektahan ang damdamin ng isang lalaking hindi marunong magpahalaga sa kanya. Oras na para hayaan ang mundo at ang katotohanan na direktang kumausap sa asawa ko. Tingnan natin kung hanggang saan aabutin ng pera mo ang pagliligtas sa pamilya mo, mahal. Tingnan natin kung ang 150,000 sahod na ipinagmamalaki mo ay kayang bayaran ang lahat ng hulugan ng nanay mo at ang marangyang pamumuhay ng kapatid mo, bulong ni Tala sa katahimikan ng gabi. Ang gabing iyon ay naging malinaw na hangganan sa kanilang buhay mag-asawa. Nakagawa na si Tala ng isang buo at hindi na mababagong desisyon. Hindi na siya papayag na maging anino na laging nagtatakip sa kahinaan sa pananalapi ng kanyang asawa. Aatras siya ng isang hakbang at hahayaan si Gino na harapin ang totoong mundo na matagal na niyang pinoprotektahan gamit ang kanyang sariling pera. Maliwanag na sumikat ang araw sa bintana ng kwarto nang maghanda si Gino para pumasok sa opisina. Inayos niya ang kuwelyo ng kanyang damit sa harap ng salamin, habang patuloy na ngumingiti ng may pagmamalaki sa kanyang refleksyon. Pakiramdam niya ay siya ang pinakamatagumpay at kagalang-galang na lalaki sa lugar na iyon. Si Tala, nagising na mula pa madaling araw, ay tahimik lamang siyang pinapanood. Naghanda na siya ng almusal at isang tasa ng mainit na tsaa sa mesa. Lumabas si Gino ng kwarto, mabilis na ininom ang kanyang tsaa at nagpaalam ng hindi gaanong nagsasalita. Umalis siyang taas no. Walang kamalay-malay na iyon ang simula ng pagguho ng mundo ng pantasya na kanyang binuo. Nakatayo si Tala sa pintuan, pinagmamasdan ang sasakyan ng kanyang asawa na dahan-dahang papalayo. Pagkatapos ay isinara niya ang pinto at ikinandado mula sa loob. Nang matiyak na tahimik na ang bahay, nagsimula na ang tunay na gawain ni Tala. Naglakad siya pabalik sa kanyang opisina sa isang sulok ng bahay. Ang silid ay mukhang simple mula sa labas, ngunit sa loob ay mayroong isang set ng modernong computer at mga tambak ng dokumento ng negosyo na maayos na nakaayos. Binuksan ni Tala ang kanyang computer at sinimulang suriin ang daan-daang email na pumasok mula pa kagabi. Ito ang katotohanang matagal nang nakatago sa paningin ni Gino at ng kanyang pamilya. Si Tala ay hindi lamang isang asawang nasa bahay na naghihintay ng panggastos mula sa asawa. Siya ay isang matagumpay na negosyante online na may mga kliyente mula sa iba't ibang bansa. Ang kanyang negosyo ng pagbebenta ng mga produkto na sinimulan niya noong kolehiyo pa ay lumago na at nagsisilbi na sa mga customer mula sa iba't ibang panig ng mundo. Ang kita ni Tala araw-araw ay maaaring umabot sa 10 hanggang 100,000 piso. Ang kanyang kita sa isang buwan ay higit pa sa kinikita ni Gino sa loob ng isang taon. Ngunit pinili ni Tala na mamuhay ng simple. Nagsusuot siya ng mga ordinaryong damit, nagmamaneho ng hindi kapansin-pansing sasakyan, at hindi kailanman ipinagmamalaki ang kanyang yaman sa social media. Ginawa niya ang lahat ng iyon dahil mahal na mahal niya si Gino at ayaw niyang makaramdam ng kababaan ang kanyang asawa. Sa kultura ng kanilang komunidad, madalas na nasasaktan o nawawalan ng dignidad ang isang asawang lalaki kapag nalaman niyang mas malaki ang kita ng kanyang asawa. Dahil dito, pinili ni Tala na magparaya at magtago sa anino, hinahayaan si Gino na maramdaman na siya ang bayani at pangunahing pinuno sa usaping pinansyal ng pamilya. Para mapanatili ang pagkakaisa, palihim na pinasa ni Tala ang mga gastusin ng pamilya ni Gino. Alam niya na ang dating sahod ni Gino ay hindi sapat para matugunan ang mga hinihingi ni Aling Martha na laging naghahangad ng mataas na antas ng pamumuhay. Ang kanyang biyenan ay mahilig makipagkita sa kanyang mga kaibigang sosyal, ipagyabang ang mga bagong alahas, at mamili ng mamahaling bag. Samantala,
Ang kanyang hipag na si Bella ay laging humihingi ng mamahaling beauty products para maipagyabang sa kanyang mga kaibigan. Upang hindi mamroblema si Gino at hindi maramdaman na bigo siyang anak, nagkusa si Tala na mag-transfer ng malaking halaga ng pera kada buwan sa account ng kanyang biyenan ng palihim. Sa kasamaang palad, ang kanyang pambihirang sakripisyo ay sinuklian ng pang-iinsulto at murang kayabangan na ibinato sa kanya ni Gino kagabi. Napagtanto na ni Tala na ang kanyang kabaitan ay nagbunga lamang ng mga lintas sa kanyang sariling pamilya at nagpasya na siyang putulin ang kanilang pinagkukunan ng pondo ng permanente. Samantala, sa isang lugar na malayo sa tirahan ni Tala, sa isang pinakamalaki at pinakamagarbong shopping center sa syudad, si Aling Martha at si Bella ay namamasyal ng may buong pagyayabang. Ang kanilang pananamit ay kapansin-pansin, nakasuot ng malalaking itim na salamin at may bitbit na mga shopping bag mula sa iba't ibang tindahan. Ngayon ang simula ng buwan. Ang panahong lagi nilang hinihintay. Ngayon ang tiyak na araw kung kailan automatikong lalaki ang balanse ng kanilang mga account. Pumasok sila sa isang butik ng mga damit at bag na kilala sa pagbebenta ng mga produkto na may napakataas na presyo. Agad na tumakbo si Bella patungo sa estante na nagpapakita ng pinakabagong koleksyon ng mga bag. Kinuha niya ang isang bag na gawa sa tunay na katad at ipinakita ito sa kanyang ina na may nagniningning na mga mata. Samantala, si Aling Martha ay abala sa pagpili ng ilang pares ng sapatos na may mataas na takong na nakadisplay sa salamin. Ang mga empleyado ng tindahan ay magalang na nagsilbi sa kanila, nagdala ng inumin at pinuri ang kanilang mga napili. Laging nasiyahan si Aling Martha sa ganitong espesyal na pagtrato. Pakiramdam niya ay iginagalang siya at kinikilala bilang isang mayaman tuwing nagwawaldas siya ng pera sa mga mamahaling lugar. Matapos ang halos 2 oras na pag-iikot, tinipon nila ang lahat ng kanilang pinamili sa cashier. Pakitotal lahat, miss. Huwag kang magkakamali. Talagang mahilig ang anak ko sa koleksyon ng tindahan ninyo, sabi ni Aling Martha sa isang boses na sadyang pinalakas para marinig ng ibang customer. Tumingin siya sa paligid ng tindahan na may ngiti ng pagmamalaki. Ang cashier na may maayos na uniforme ay ngumiti ng magalang at sinimulang iskan ang presyo ng bawat item. Ang total po ay 255,000 piso, ma'am. Gusto niyo po bang magbayad gamit ang card o cash? Magalang na tanong ng cashier. Tumawa ng bahagya si Aling Martha, na para bang ang halagang iyon ay hindi isang malaking problema para sa kanya. Binuksan niya ang kanyang makapal na pitaka at inilabas ang isang mukhang mamahaling payment card at ibinigay ito sa cashier ng may eleganteng kilos. Card na lang, miss. I-swipe mo na. Huwag kang mag-alala sa limit ng balanse. Tinanggap ng cashier ang card at ipinasok sa automatikong payment machine. Type niya ang halagang babayaran at hinintay ang proseso ng verification. Ngunit, ilang segundo lang ang lumipas. Naglabas ng malakas na tunog ng babala ang makina kasama ng kumikislap na pulang ilaw. Ang screen ng makina ay nagpakita ng malinaw na mensahe ng pagtanggi sa transaksyon. Sinubukan ulit ng cashier ang proseso, ngunit pareho pa rin ang resulta. Paumanhin po, ma'am. Mukhang tinanggihan po ng sistema ang card ninyo. Mayroon po ba kayong ibang card na pwedeng gamitin? Sabi ng cashier na may maingat na tono. Sinusubukang huwag masaktan ang damdamin ng customer. Nagulat si Aling Martha sa sinabi ng cashier. Ang ngiti ng pagmamalaki na kanina pa nakapaskil sa kanyang mukha ay biglang nawala. Huminga siya ng malalim at tinitigan ng cashier nang may hindi makapaniwalang tingin. Tinanggihan? Anong ibig mong sabihin? Subukan mo ulit iswipe ng maayos. Karaniwan namang hindi nauubos ang limit niyan. Siguradong sira ang makina ninyo o may problema sa network. Protesta ni Aling Martha na may tumataas na boses na nakakuha ng atensyon ng ilang customer. Sinubukan ng cashier na iswipe ang card sa ikatlong pagkakataon, ngunit tinanggihan pa rin ito ng makina. 3 beses ko na po sinubukan, ma'am. Ang bangko po mismo ang tumatanggi sa transaksyon. Baka po hindi pa sapat ang balanse sa account ninyo para sa ganito kalaking bayarin. Biglang namula ang mukha ni Aling Martha sa matinding kahihiyan. Si Bella, na nakatayo sa tabi niya, ay nagsimula na ring mabalisa at hinihila ang damit ng kanyang ina. Agad na inilabas ni Aling Martha ang kanyang smartphone mula sa bag at binuksan ang banking app para tingnan ang kanyang balanse. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makita ang numerong nakasulat sa screen. Ang balanse sa kanyang account ay ilang daang libong piso na lang. Ang malaking halaga ng pera na karaniwang automatikong pumapasok sa simula ng buwan ay wala. Paulit-ulit niyang pinunasan ang screen ng kanyang telepono. Iniisip na may problema ang app
Ngunit hindi nagbago ang nakakaawang balanse. Hindi pa man natatapos ni Aling Martha na tanggapin ang mapait na katotohanan na wala siyang pera, biglang nag-vibrate ng malakas ang kanyang telepono. Isang sunod-sunod na mensahe ang pumasok na parang bagyo. Ganoon din ang nangyari kay Bella. Ang kanyang telepono ay patuloy na tumutunog. Senyales na maraming mensahe ang dumarating. Binuksan ni Aling Martha ang mga mensahe na may nanginginig na kamay. Lahat ng mensahe ay mula sa iba't ibang bangko at financing institutions. Ang unang mensahe ay babala sa due date ng kanyang credit card na may utang na aabot sa 10,000 piso. Ang pangalawang mensahe ay mula sa financing company ng kanyang sasakyan na nagpapaalala na ang hulog para sa kanyang mamahaling kotse ay hindi pa nababayaran ngayong buwan at mayroon ng late fees. Ang mga sumunod na mensahe ay mga paniningil mula sa iba't ibang pautang sa bangko na ang halaga ay nagpadagdag sa sakit ng ulo ni Aling Martha. Sa loob ng matagal na panahon, lahat ng nakakatakot na bayarin na iyon ay laging nababayaran sa tamang oras dahil sa mahiwagang pondo na 170,000 piso mula kay Tala kada buwan. Ngayong itinigil na ang daloy ng pondo, sabay-sabay na sumabog ang lahat ng bayarin sa mukha ni Aling Martha. Si Aling Martha at si Bella ay nakatayo lamang na parang mga estatwa sa harap ng cashier. Ang mga empleyado na kanina pa sila pinagsisilbihan, nang may ngiti, ay nagsimula ng tumingin sa kanila, nang may pagtataka at hinala. Ang dating paghanga ay napalitan na ng pangmamaliit, na may maputlang mukha at tinitiis ang hindi masukat na kahihiyan, dali-daling inagaw ni Aling Martha ang kanyang card mula sa cashier nang walang anumang salita ng paumanhin. Hinila niya si Bella at mabilis na lumabas ng mamahaling butik na walang dalang pinamili. Ang kanilang kayabangan ay nadurog sa isang iglap. Sa tahimik na bahay, si Tala, nakatatapos lang ng kanyang transaksyon sa negosyo, ay nakaupo sa kanyang upuan habang umiinom ng mainit na tsaa. Ngumiti siya ng bahagya habang nakatingin sa screen ng kanyang computer. Alam niya na isang malaking bagyo ang kasalukuyang tumatama sa pamilya ng kanyang asawa. Isang linggo na ang lumipas mula noong gabing ipinagmalaki ni Gino ang kanyang pagtaas ng sahod at nagpatupad ng sariling patakaran sa kanilang tahanan. Sa loob ng 7 araw na iyon, ang kapaligiran sa bahay ni Aling Martha ay nagbago ng 180 degrees. Ang malaking bahay na dati ay puno ng tawanan ng kayabangan at mga plano sa pamimili ay para na ngayong isang tensyonadong sementeryo. Dahil sa pagtigil ng regular na pondo na karaniwang pumapasok sa simula ng buwan, ang marangyang pamumuhay nila ay biglang huminto. Ang hapagkainan na dati ay puno ng mga pagkain galing sa mamahaling restaurant ay ngayon ay naghahain na lamang ng simpleng ulam na niluto mula sa mga natirang sangkap sa ref. Laging nagrereklamo si Aling Martha tuwing kakain. Pakiramdam niya ay hindi karapat-dapat ang kanyang dila sa murang pagkain. Ngunit wala siyang ibang pagpipilian dahil ubos na talaga ang cash sa kanyang pitaka at hindi na magamit ang kanyang mga card. Sa sala, nakaupo si Bella sa sofa na may nakasimangot na mukha at namamaga ang mga mata sa kaiiyak. Mula pa umaga, walang tigil siyang nagrereklamo at sinisisi ang kanyang ina. Ang kanyang appointment sa beauty clinic ay nakansela dahil walang pambayad. Ang kanyang mga kaibigang sosyal ay patuloy na nagpapadala ng mensahe, inaaya siyang magkita sa mamahaling cafe at magplano ng bakasyon. Ngunit si Bella ay maaari lamang basahin ang mga mensaheng iyon nang may inggit at hiya. Nagdahilan siyang may sakit para hindi na sumama. Para sa kanya, ang hindi makasabay sa pagpapakita ng marangyang pamumuhay ay isang malaking kahihiyan. Patuloy na pinipilit ni Bella si Aling Martha na mangutang sa kanilang mga tiyuhin o tiyahin. Ngunit alam ni Aling Martha na hindi sila papahiramin ng malaking halaga. Ang tensyonadong kapaligiran sa bahay ay biglang nabasag ng malalakas na katok mula sa gate sa harap. Ang mga katok ay hindi parang isang ordinaryong bisita, kundi parang sapilitang pagbubukas ng pinto. Nagulat si Aling Martha. Bumilis ang tibok ng kanyang puso. Sumilip siya mula sa likod ng kurtina ng bintana sa sala at nakita ang 3 lalaking matipuno ang katawan na nakatayo sa harap ng kanilang gate. Ang 3 lalaki ay nakasuot ng maayos na damit, ngunit ang kanilang mga mukha ay mukhang mabagsik. Isa sa kanila ay may hawak na makapal na folder na puno ng mga papel. Alam na alam ni Aling Martha kung sino sila. Sila ang mga maniningil ng utang mula sa financing company na sa mga nakalipas na araw ay walang tigil na nagpapadala ng mga mensahe ng banta sa kanyang telepono. Nang makita sila, inutusan ni Aling Martha si Bella na pumasok sa kwarto at ikandado ang pinto, na may nanginginig na hakbang at humihingal.
Naglakas loob si Aling Martha na lumabas ng bahay at lumapit sa gate. Sinubukan niyang magmukhang kalmado, gamit ang natitirang dignidad bilang kagalang-galang na may bahay. Ngunit wala silang pakialam sa kanyang itsura o pananalita. Ang lalaking nasa harap ay agad na binanggit ang buong pangalan ni Aling Martha at tinanong ang katiyakan ng pagbabayad ng hulog sa mamahaling kotse na nakaparada sa garahe at ang mga bayarin sa ilang credit card na matagal nang hindi nababayaran. Malakas at matigas ang boses ng lalaki na naging dahilan upang mapatingin ang ilang kapitbahay. Nahiya si Aling Martha. Sinubukan niyang babaan ang kanyang boses at humingi ng karagdagang panahon. Nagsinungaling siyang naantala lang ang kanyang pera sa bangko at malapit nang makuha sa loob ng 1 o 2 araw. Ngunit sanay na ang mga maniningil sa ganitong dahilan. Matigas nilang tinanggihan ang hiling ni Aling Martha at sinabing kung hindi mababayaran ngayon, dadalhin nila ang sulat para sa sapilitang pagbawi ng sasakyan. Matapos ang mahabang debate sa harap ng gate, pumayag ang 3 lalaki na magbigay ng palugit hanggang hapon. Nagbanta silang babalik na may mas maraming kasama kung hindi pa rin makakabayad si Aling Martha. Pagkaalis ng 3 lalaki, tumakbo si Aling Martha papasok ng bahay at ikinandado ang pinto. Napaupo siya sa sofa na nanginginig ang buong katawan. Malamig na pawis ang tumulo sa kanyang noo. Ang takot, kaba, at hiya ay naghalo-halo sa kanyang dibdib. Hindi niya inakala na mapupunta siya sa ganitong kahiyahiyang sitwasyon. Sa buong buhay niya, palagi siyang panatag sa pinansyal dahil naniniwala siyang matagumpay ang kanyang anak na lalaki at kayang tustusan ang lahat ng kanyang pangangailangan. Walang ibang paraan. Kailangang tawagan agad ni Aling Martha si Gino. Kinuha niya ang kanyang telepono, na nanginginig pa rin ang kamay, at tinawagan ang numero ng kanyang pinakamamahal na anak. Kailangan niyang tiyakin na magpapadala si Gino ng pera bago dumating ang hapon. Unang tawag, walang sumasagot. Pangalawang tawag, walang sagot din. Sa ikatlong tawag, narinig ang boses ni Gino mula sa kabilang linya. Mukhang abala si Gino sa trabaho, base sa kanyang nagmamadaling tono at sa maingay na background na parang opisina. Ano yon, Nay? Maraming trabaho si Gino dito sa opisina. May meeting kami. Kung hindi masyadong importante, tatawag na lang ako mamaya, sabi ni Gino. Nang marinig ang tila walang pakialam na boses ng kanyang anak, sumabog ang emosyon ni Aling Martha. Gino, napaka-importante nito. Bakit hindi pa pumapasok ang pera sa account ko ngayong buwan? Alam mo ba? Kakarating lang ng mga maniningil ng utang dito at nagsisigaw sa harap ng gate. Nakita ng lahat ng kapitbahay. Sobrang nakakahiya. Ayusin mo to at i-transfer mo na ang pera ngayon din bago sila bumalik mamayang hapon para kunin ang kotse natin. Sigaw ni Aling Martha sa isang matinis na boses. Sa kanyang opisina, inilayo ni Gino ang telepono sa kanyang tainga. Kumunot ang kanyang noo, nalilito sa sinabi ng kanyang ina. Katataas lang ng kanyang posisyon at pakiramdam niya ay nagawa na niya ang kanyang obligasyon bilang anak noong nakaraang buwan. Anong pera ang sinasabi mo, Nay? Anong mga maniningil? Katataas lang ng sahod ko ngayong buwan. Noong nakaraang buwan, binigyan na kita ng 10,000 piso, tulad ng dati. Hindi ba't sapat na yon para sa pang-araw-araw na pangangailangan ninyo ni Bella? Kung kulang man, dadagdagan ko na lang sa sahod ko ngayong buwan. Biglang tumahimik ang kabilang linya. Akala ni Aling Martha ay may problema ang kanyang pandinig. 10,000 piso? Gino, sa tingin mo ba sapat ang 10,000 piso para sa maintenance ni Bella, hulog ng kotse, at mga bayarin sa credit card ko? Sa loob ng maraming taon, laging eksaktong 170,000 piso ang natatanggap ko tuwing simula ng buwan. Bakit biglang huminto ngayong buwan? Sinasadya mo bang ipahiya ako sa mga kaibigan ko sa paluwagan? Sagot ni Aling Martha na may mataas na tono. Dahil sa kanyang pag-aalala, nagsalita siya nang hindi na pinag-iisipan. Natigilan si Gino sa kanyang kinauupuan. Nalamig ang kamay niyang may hawak sa telepono. 170,000? Anong sinasabi mo? Nay, kailanman ay hindi ako nagkaroon ng ganoong kalaking pera para ibigay buwan-buwan. Ang dati kong sahod ay hindi man lang umabot ng 100,000. Sino ang nagpapadala ng ganoong kalaking pera sa'yo? Nanginginig na tanong ni Gino. Isang masamang kutob ang nagsimulang gumapang sa kanyang isipan. Si Aling Martha, na puno ng kaba at galit, ay hindi napansin ang kakaiba sa tanong ng kanyang anak. Malakas siyang sumagot. Siyempre, galing sa account ni Tala. Tuwing unang araw ng buwan, laging may pumapasok na 170,000 piso mula sa pangalan ng asawa mo. Akala ko,
Pera mo yun na ipinapadaan mo lang sa account niya dahil abala ka. Ngayon, utusan mo na ang asawa mo na ipadala ang pera. Wala akong pakialam. Kailangan kong matanggap ang pera na yun ngayon din. Biglang ibinaba ni Aling Martha ang tawag. Sa kanyang malamig na opisina, pakiramdam ni Gino ay naubos lahat ng hangin. Namutla ang kanyang mukha. Mas maputla pa sa isang puting papel. Tumingin siya ng walang laman sa kanyang mesa. Ang katotohanan ay tumama sa kanya ng napakalakas. Winasak ang lahat ng pagmamalaki at ego na kanyang binuo. 170,000 piso bawat buwan sa loob ng maraming taon mula sa account ni Tala. Ang mga katotohanang iyon ay bumuo ng isang nakakatakot na katotohanan para sa kanya. Sa loob ng matagal na panahon, ang karangyaan ng kanyang pamilya, ang papuri ng kanyang ina, at ang kanyang pagmamalaki bilang isang matagumpay na anak, lahat ay palihim na tinustusan ng asawang kanyang ininsulto at minamaliit ilang gabi lamang ang nakalipas. Gulong-gulo ang isip ni Gino. Hindi na siya makapag-focus sa kanyang trabaho. Ang mga nakatambak na ulat sa kanyang mesa ay hinayaan na lamang. Paulit-ulit niyang hinilamos ang kanyang mukha. Sinusubukang kumbinsihin ang sarili na isang malaking pagkakamali lang ang narinig niya mula sa kanyang ina. Ngunit, lahat ng ebidensya at lohika ay nagsimulang maging malinaw sa kanyang isipan. Ang marangyang pamumuhay ng kanyang ina, ang mga branded na gamit ng kanyang kapatid, at ang mamahaling kotse na nakaparada sa bahay ng kanyang ina, lahat ay imposibleng mabili sa 10,000 piso na lagi niyang ibinibigay. Nagpaalam si Gino sa kanyang boss na uuwi ng maaga dahil sa isang kagyat na usapin sa pamilya. Agad siyang pumunta sa parking, pinaandar ang kanyang sasakyan, at pinatakbo ito nang mabilis patungo sa kanyang bahay. Sa buong biyahe, naghalo-halo ang pakiramdam ni Gino ng matinding kahihiyan at nag-aalab na galit. Bilang isang lalaking mataas ang pagpapahalaga sa sarili at kapangyarihan, ang malaman na ang kanyang asawa pala, ang pangunahing bumubuhay sa kanyang pamilya, ay isang malakas na sampal na nagpabagsak sa kanyang dignidad. Sa halip na magpasalamat sa sakripisyo ni Tala, ang ego ni Gino ay ginawang galit ang kanyang kahihiyan. Pakiramdam niya ay niloko siya ni Tala, pinaglaruan, at sinadyang gawing tanga. Pakiramdam niya ay sinadyang itigil ng kanyang asawa ang pagpapadala ng pera nang siya ay nagmamalaki sa kanyang bagong posisyon para sirain ang kanyang kaligayahan. Pumasok ang kotse ni Gino sa bakuran na may malakas na tunog ng gulong. Pinatay niya ang makina, padabog na isinara ang pinto ng kotse, at pumasok sa bahay na may malalaking hakbang at humihingal. Pagbukas ng pinto, nadatnan niya ang isang napakatahimik at payapang bahay. Ang amoy ng air freshener na may halimuyak ng bulaklak ay malumanay na naamoy sa hangin. Sa sala, si Tala ay nakaupo sa malambot na sofa. Nagbabasa siya ng isang makapal na libro habang paminsan-minsan ay umiinom mula sa isang tasa sa mesa. Ang kanyang itsura ay napaka-elegante, maayos, at ang kanyang mukha ay nagpapakita ng pambihirang katahimikan. Ang kapayapaan na ipinapakita ni Tala ay lalo pang nagpaalab sa galit sa dibdib ni Gino. Tala, ibaba mo ang libro mo ngayon din. Sigaw ni Gino, na umalingaw-ngaw sa buong silid. Nakatayo siya sa harap ng kanyang asawa, tinititigan ito ng mga matang puno ng puot at panunumbat. Hindi nagulat si Tala. Tila inasahan na niyang uuwi ang kanyang asawa na galit na galit. Sa isang napakabagal at kalmadong kilos, isinara ni Tala ang kanyang libro, inilagay ito sa mesa katabi ng kanyang tasa, at itinaas ang kanyang ulo upang tingnan ang asawa. Inayos niya ang dulo ng kanyang damit nang may kahinahunan. Anong problema, mahal? Bihira kang umuwi sa ganitong oras. May malaki bang problema sa bago mong opisina? Tanong ni Tala sa isang napakalambot na boses. Hindi nagpapadala sa emosyon ng kanyang asawa. Huwag kang magkunwaring walang alam. Katatawag lang sa akin ni nanay na umiiyak sa takot dahil pinuntahan sila ng mga maniningil ng utang. Itinuro ni Gino ang mukha ng kanyang asawa na may nanginginig na daliri. Bakit mo itinigil ang pagpapadala ng pera? Ha? Bakit mo sinadyang pahirapan at ipahiya ang pamilya ko sa harap ng mga kapitbahay? Alam mong kailangan ng nanay ko ang perang iyon para bayaran ang mga hulugan. Ngumiti ng bahagya si Tala, isang ngiti na nagpapahiwatig ng tagumpay at awa sa kaawa-awang lalaki sa kanyang harapan. Sumandal siya sa sofa, ipinatong ang mga kamay sa kanyang kandungan, at sumagot ng mahinahon. Hindi ako nagkukunwaring walang alam, mahal. Sinadya ko talagang itigil. Hindi ba't iyon ang gusto mo? Sinabi mong alagaan ko ang sarili kong pamilya,
at aalagaan mo ang pamilya mo gamit ang bago mong sahod na 150,000. Pero hindi mo sinabi sa akin na matagal mo na pala silang tinutustusan ng 170,000 piso kada buwan. Kung alam ko lang na ganoon kalaki ang bayarin nila, hindi ko sana sinabi iyon sa iyo. Ngayon, buksan mo na ang banking app mo at i-transfer mo ulit ang pera sa account ni nanay. Kailangan nila ang pera ngayong hapon para mailigtas ang kotse sa sapilitang pagbawi. Utos ni Gino na may pilit na tono. Sinusubukang ibalik ang kontrol sa kanyang asawa. Dahan-dahang tumayo si Tala mula sa kanyang kinauupuan. Tumayo siya ng tuwid sa harap ng kanyang asawa. Pinapanatili ang sapat na distansya. Tinitigan niya ng matalim ang mga mata ni Gino, nagpapakita ng isang katatagan na hindi pa nakikita ni Gino dati. Tinakpan ko ang lahat sa loob ng maraming taon dahil gusto kong protektahan ang iyong dignidad bilang isang asawa. Pumayag akong mamuhay ng simple para ang nanay mo ay magmukhang marangya at ikaw ay maging proud na isang kapaki-pakinabang na anak. Pero anong isinukli mo? Ininsulto mo ako. Minamaliit mo ang aking mga magulang na may sakit. Pakiramdam mo ay ikaw na ang pinakamakapangyarihan dahil lang sa kaunting pagtaas ng iyong sahod. Dahil hindi mo kailanman sinabi ang totoo. Ikaw ang may kasalanan dahil nagsinungaling ka. Ngayon, bilang asawa, dapat kang sumunod sa akin. Ipadala mo ang pera ngayon din, Tala. Sigaw ni Gino. Patuloy na nagtatago sa likod ng pagiging pinuno ng pamilya. Hindi na kailanman, sagot ni Tala ng may kalmadong diin. Hindi ba't sinabi mo na ang pera ko ay pera ko, at ang pera mo ay pera mo? Ang pamilya mo ay responsibilidad mo. Gamitin mo ang bago mong sahod na ipinagmamalaki mo. Kung kulang, mangutang ka sa bangko o ibenta mo ang mga mamahaling gamit ng nanay mo. Tapos na akong maging tagapondo ng pamilya mong walang utang na loob. Naubusan ng salita si Gino. Ang mga salitang binitiwan ng kanyang asawa ay eksaktong kapareho ng sinabi niya ilang gabi na ang nakalipas. Isang armas na bumalik sa kanya at tumama sa kanyang ego at kayabangan. Binuksan niya ang kanyang bibig para sumagot, ngunit walang lumabas na salita. Namula ang kanyang mukha sa galit at matinding kahihiyan. Napagtanto niyang wala siyang kapangyarihan para pilitin ang kanyang asawa. Ang buong komportableng buhay niya ay nasa kamay ng babaeng nakatayo ng mahinahon sa kanyang harapan. Walang pakialam sa kanyang asawang nakatayo pa rin sa sala. Tumalikod si Tala at naglakad patungo sa kanilang silid-tulugan. Binuksan niya ang malaking aparador ni Gino. Kinuha ang isang malaking maleta mula sa itaas at inilagay ito sa kama. Mabilis at maayos niyang inilabas ang lahat ng damit pantrabaho, damit pambahay, at personal na gamit ng kanyang asawa at ipinasok sa maleta. Hindi niya ito tinupi ng maayos, ipinasok lang basta hanggang sa mapuno ang maleta. Pinilit niyang isara ang siper at hinila ang hawakan. Lumabas si Tala ng kwarto habang hinihila ang mabigat na maleta. Huminto siya sa harap ni Gino at ibinato ang maleta sa sahig, na lumikha ng malakas na tunog. Nagulat si Gino nang makita ang kanyang mga gamit na inilabas na. Simula ngayong gabi, sa labas ka ng kwarto ko matutulog. O mas mabuti pa, bumalik ka na sa bahay ng nanay mo at tulungan silang harapin ang mga maniningil ng utang. Tutal, ikaw naman ang bayani at karangalan nila, sabi ni Tala na may malamig na tingin. Walang hinihintay na sagot. Bumalik si Tala sa kwarto at isinara ang pinto. Ikinandado mula sa loob. Iniwan si Gino na mag-isang nakatayo sa sala, nakatingin sa kanyang malaking maleta na may blangkong isipan at isang mundong nagsisimulang gumuho sa kanyang paligid. Noong gabing iyon, malakas ang ihip ng hangin nang lumabas si Gino ng bahay habang hinihila ang kanyang malaking maleta. Walang anumang salita ng paalam ang lumabas sa bibig ng kanyang asawa. Ang pinto na gawa sa kahoy na may ukit ay mahigpit na nakasara. Ikinandado ang lahat ng kaginhawaan sa buhay na tinamasa ni Gino nang hindi niya kailanman pinasalamatan. Ipinasok niya ang maleta sa trunk ng kotse na may durog na damdamin. Nanginginig ang kanyang kamay nang paandarin ang makina. Sa buong biyahe, ang isip ni Gino ay patuloy na naghahanap ng solusyon. Minaneho niya ang kanyang kotse patungo sa bahay ng kanyang ina na may blangkong tingin. Pagdating doon, ang kapaligiran ay napakalungkot. Ang ilaw sa sala ay madilim at mula sa labas ay maririnig ang magkasunod na mga hikbi. Binuksan ni Gino ang pinto at natagpuan si Aling Martha na nakayakap sa una ng sofa habang umiiyak. Samantala, ang kapatid niyang si Bella ay nakahiga sa sahig na may unan sa mukha. Nang makita ang pagdating ng kanyang pinakamamahal na anak, agad na tumayo si Aling Martha at niyakap si Gino.
Inilabas ng matandang babae ang lahat ng kanyang pag-aalala. Ikinuwento niya kung paano dumating ang mga maniningil ng utang na may mababangis na mukha, nagbabantang sa pilitang kukunin ang mamahaling kotse at ipapahiya ang kanilang pamilya sa harap ng lahat. Si Gino, na sinusubukang panatilihin ang natitirang kayabangan, ay hinaplos ang balikat ng kanyang ina at sinubukang pakalmahin ang sitwasyon. Umupo siya sa sofa at nangakong pupuntahan niya ang bangko at financing company kinaumagahan para humingi ng palugit. May tiwala sa sarili si Gino na sinabing katataas lang niya bilang manager na may sahod na 150,000 piso kada buwan. Naniniwala siyang sapat na ang halagang iyon para ayusin ang lahat ng gulo. Ngunit ang sinabi ni Gino ay lalo pang nagpaiyak kay Aling Martha. Sa tingin mo ba sapat ang 150,000 piso para bayaran lahat? Gino, hikbi ni Aling Martha habang marahang hinahampas ang kanyang braso. Ang kabuuang utang sa hulog ng kotse, 3 credit card na ubos na ang limit, at cash loan sa bangko ay umabot na sa 100,000 piso ngayong buwan pa lang. Hindi pa kasama ang natitirang principal na milyon-milyong piso. Ang sahod mo ay hindi man lang sapat para sa late fees. Natigilan si Gino sa narinig. Ang milyon-milyong piso na binanggit ng kanyang ina ay parang kidlat na tumama sa kanya. Noon lang niya napagtanto kung gaano kalaki ang gastusin ng kanyang pamilya na palihim na tinutustusan ni Tala. Tumingin siya sa paligid ng bahay ng kanyang ina. Nakita ang mga mamahaling kasangkapan, mga kristal na palamuti, at mamahaling electronics. Lahat ng iyon ay hindi binili mula sa kanyang pawis, kundi mula sa pera ng kanyang asawa. Isang matinding pagkahilo ang sumalakay sa ulo ni Gino. Noong gabing iyon, hindi siya nakatulog. Nagpagulong-gulong siya sa kanyang lumang kama. Iniisip kung paano niya maililigtas ang dangal ng kanyang pamilya nang hindi muling nagmamakaawa kay Tala. Kinaumagahan, pumasok si Gino sa opisina na may malungkot na mukha at maitim na bilog sa ilalim ng mga mata. Wala siyang gana magtrabaho. Ang bagong posisyon na ipinagmamalaki niya ilang araw lang, ang nakalipas ay parang wala ng halaga. Nakaupo sa kanyang malambot na upuan bilang manager, ang isip ni Gino ay patuloy na lumilipad sa mga utang ng kanyang ina. Sinubukan niyang gumawa ng plano sa pananalapi. Kinakalkula ang bawat piso mula sa kanyang sahod, ngunit laging bigo. Ang gastusin at utang ng kanyang pamilya ay higit pa sa kanyang buwanang kita. Hindi pa siya tapos mag-isip ng solusyon, biglang tumunog ang telepono sa kanyang mesa. Ang tawag ay mula sa receptionist sa ibaba. Panik na iniulat ng receptionist na may ilang lalaking may mababangis na mukha ang dumating sa lobby at hinahanap si Gino para maningil ng utang. Nagpanik si Gino. Agad siyang tumakbo pababa sa lobby at hinila ang mga maniningil palabas ng gusali para hindi makatawag ng pansin. Sa isang sulok ng kalye malapit sa opisina, nagmakaawa si Gino sa kanila na bigyan siya ng panahon, nangangakong magbabayad ng bahagi sa araw ng sahod sa katapusan ng buwan. Umalis din ang mga maniningil matapos magbanta. Ngunit, nasaksihan na pala ng ilang empleyado ang pangyayari. Mabilis na kumalat ang chismis tungkol sa bagong manager na hinahabol ng mga maniningil. Ang reputasyon ni Gino na kanyang iningatan ay nagsimulang gumuho. Ang mga sumunod na araw ay naging impyerno para kay Gino. Bumagsak ang kanyang performance. Madalas siyang magkamali sa paggawa ng mga ulat, huli sa pagpasok dahil sa kakulangan sa tulog, at madalas na tulala sa mga mahahalagang meeting. Ang kasukdulan ng lahat ng gulo ay nangyari sa kalagitnaan ng buwan. Habang nakaupo si Gino sa kanyang mesa at minamasahe ang kanyang sumasakit na sentido, tumunog ang kanyang telepono. Isang mensahe mula sa HR ang naguutos sa kanya na pumunta agad sa opisina ng HR head. Isang masamang kutob ang bumalot sa puso ni Gino. Mabagal siyang naglakad patungo sa silid. Sa loob ng malamig na opisina, ang HR head ay seryosong nakaupo sa kanyang malaking mesa. Sa ibabaw ng mesa ay isang bukas na pulang folder. Pinaupo niya si Gino nang walang ngiti. Ang kapaligiran ay napakatigas at tensyonado. Huminga ng malalim ang HR head bago magsimula ng usapan na sisira sa natitirang buhay ni Gino. Gino, ipinatawag kita ngayon dahil nakatanggap ang kumpanya ng opisyal na sulat mula sa bangko at mga legal na ahensya, sabi ng HR head habang iniaabot ang ilang papel na may selyo kay Gino. Nakasaad sa sulat na ito na ang lahat ng iyong sahod, bonus, at anumang benepisyo na matatanggap mo mula sa kumpanyang ito ay i-freeze at automatikong kakaltasan simula ngayong buwan hanggang sa isang hindi tiyak na panahon. Nanlaki ang mga mata ni Gino. Nanginginig ang kanyang kamay nang abutin ang mga papel at basahin ito ng mabilis.
Teka, may pagkakamali dito. Hindi ako kailanman umutang ng ganito kalaking halaga sa bangko. Utang ito ng nanay ko. Bakit ang sahod ko ang dapat pigilin? Protesta ni Gino, na may tumataas na boses dahil sa panic. Umiling ang HR head. Basahin mong mabuti ang bahagi ng pirma, Gino. Oo, ang nanay mo ang nakatanggap ng pondo. Ngunit ginamit niya ang iyong data bilang pangunahing garantor. Sa isang legal na kasunduan sa utang, kung mabigo ang nangutang na magbayad, ang garantor ang siyang sasalo sa buong utang. At dahil pinirmahan mo ang dokumento ng pagiging garantor ilang taon na ang nakalipas, may buong karapatan ang bangko na pigilin ang iyong sahod direkta mula sa payroll ng kumpanya. Binasa ni Gino ang dokumento nang paulit-ulit sinusubukang humanap ng butas. Ngunit ang pirma sa ibabaw ng selyo ay tunay na sa kanya. Naalala niya ang ilang taon na nakalipas nang iabot sa kanya ng kanyang ina ang isang tambak na papel at hilingin na pirmahan ito para sa mga ordinaryong administratibong pangangailangan ng pamilya. Si Gino, na lubos na nagtitiwala sa kanyang ina at pakiramdam na isang masunuring anak, ay pinirmahan ito nang hindi binabasa ang nilalaman. Hindi niya inakala na ang pirma na iyon ay magiging isang time bomb na sasabog sa mismong sandali na pakiramdam niya ay nasa tuktok siya ng tagumpay. Kaya ngayong buwan, wala akong matatanggap na sahod? Tanong ni Gino na nanginginig ang boses. Nagsimulang mamuo ang mga luha ng kawalan ng pag-asa sa kanyang mga mata. Wala ni isang kusing, Gino. Ang buong 150,000 ay direktang kukunin ng bangko para bayaran ang mga atraso sa hulog, late fees, at interes ng utang ng nanay mo. At kung titingnan ang kabuuang utang na nakasulat dito, patuloy nakakaltasan ang sahod mo sa mga darating na taon hanggang sa mabayaran ito, paliwanag ng HR head na walang emosyon. Idinagdag pa niya. Bukod dyan, labis na nadismaya ang mga direktor sa pagbaba ng iyong performance. Dagdag pa ang insidente ng mga maniningil na pumunta sa lobby. Nagbibigay ang kumpanya ng matinding babala sa iyo. Kung patuloy na makakaapekto ang personal na problemang ito sa iyong trabaho, wala kaming ibang pagpipilian kundi tanggalin ka sa trabaho. Hindi na nakayanan ni Gino ang bigat ng problema. Ang katotohanang wala na siyang pera, nanganganib na matanggal sa trabaho, at may milyon-milyong utang ay nagpawala sa kanya sa katinuan. Ibinagsak niya ang mga papel sa sahig, sinabunutan ang sarili, at sumigaw ng hysterical sa loob ng opisina. Ang kanyang sigaw na puno ng pagkabigo at pagsisisi ay narinig hanggang sa labas, na naging dahilan upang huminto at magbulungan ang ilang empleyado. Umiyak si Gino ng walang tigil, sinisisi ang sariling katangahan. Ang kayabangan na kanyang inalagaan ay nagdala sa kanya sa pinakamalalim na bangin. At alam niyang wala nang sinuman ang makakatulong sa kanya ngayon. Mabilis na kumalat ang balita tungkol sa pagkabangkarote ng pamilya ni Aling Martha sa kanilang mga kamag-anak. Ang pinakamamahal na sasakyan ni Aling Martha ay sapilitang kinuha ng bangko, isang hapon na nasaksihan ng maraming kapitbahay, nag-iwan ng kahihiyan na hindi na mawawala. Si Aling Martha, na hindi matanggap ang biglaang pagbagsak, ay tumangging sisihin ang sarili sa kanyang sobrang marangyang pamumuhay. Hindi rin niya sinisi ang kanyang anak na ngayon ay lugmok at nawalan ng buong sahod. Sa halip, naghanap siya ng isang madaling sisihin. Itinuon niya ang lahat ng kanyang galit at puot kay Tala. Sa kanyang isipan, si Tala ang tanging sanhi ng lahat ng kasawiang ito. Kung hindi lang sana itinigil ni Tala ang pagpapadala ng pera, tiyak na masaya pa rin ang kanilang pamilya at iginagalang ng marami. Sa masamang hangarin na bumalot sa kanyang puso, nagplano si Aling Martha ng isang malaking pagtitipon ng pamilya sa katapusan ng linggo. Tinawagan niya ang lahat ng kanyang mga kapatid, tiyuhin, at tiyahin para pumunta sa kanyang bahay. Ginamit niya ang dahilan na mayroong isang kagyat na problema sa pamilya na kailangang ayusin. Naniniwala si Aling Martha na kung mapapahiya niya si Tala sa harap ng lahat, mapipilitan itong sumuko at muling buksan ang gripo ng pera. Si Gino, na wala ng gana sa buhay, ay tahimik na nakaupo sa isang sulok. Alam niyang mapanganib ang plano ng kanyang ina. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, umaasa pa rin siyang magtatagumpay ang tusong paraan na ito para pasukuin ang kanyang asawa. Noong linggo ng tanghali, puno na ng mga kamag-anak ang sala ni Aling Martha. Nakaupo sila ng pabilog, nagbubulungan tungkol sa magulong itsura ng bahay at sa kawalan ng anumang handa para sa mga bisita. Umupo si Aling Martha sa gitna, sinimula ng kanyang drama sa pamamagitan ng pag-iyak. Nagkwento siya ng isang kasinungalingan
tungkol sa kanyang paghihirap dahil sa pagpapabaya ng kanyang manugang. Inakusahan niya si Tala bilang isang sukab na babae na naiinggit sa tagumpay ni Gino. Ikinuwento niyang matapos ma-promote si Gino, sinakop ni Tala ang lahat ng yaman nito at tumangging magbigay kahit isang kusing sa kanyang biyenan. Ang mga kamag-anak na narinig ang isang panig na kwento ay nagsimulang mag-init ang ulo. Sumang-ayon sila at sinumpa ang ginawa ni Tala na sa tingin nila ay immoral. Sakto noong kasagsagan ng tensyon, isang eleganteng sasakyan ang dahan-dahang huminto sa harap ng gate. Bumukas ang pinto ng kotse at lumabas si Tala na may buong kahinahunan. Nakasuot siya ng maayos at disenteng damit, nagpapakita ng isang aura ng kapayapaan. Sa kanyang kanang kamay, may dala siyang isang bag na naglalaman ng laptop at sa kaliwa, isang maliit na portable projector. Pumasok siya sa bahay, bumati ng malumanay, at nagmano sa mga nakatatanda. Ilang kamag-anak ang tumingin sa kanya ng masama, ngunit hindi natinag si Tala. Naglakad siya sa gitna ng silid, sa harap mismo ni Aling Martha, na nakatingin sa kanya ng may puot. Sa wakas, dumating ka rin, asawang walang utang na loob, sigaw ni Aling Martha. Itinuro niya ang mukha ni Tala sa harap ng buong pamilya. Tingnan ninyo, ito ang babaeng sumira sa aming pamilya. Ang lakas ng loob mong pumunta dito matapos mong pahirapan at gutumin ang iyong biyenan. Si Tio Ramon, isa sa mga pinakamatandang kapatid sa pamilya, ay sumabat din. Tala, labis akong nadismaya sa iyo. Si Gino ay isang mabuting asawa at masipag. Ngayon, malaki na ang kanyang sahod. Dapat kang magpasalamat at suportahan siya sa pagpapasaya sa kanyang ina. Hindi yung sasakupin mo ang pera ng asawa mo at pababayaan ang iyong biyenan. Malaking kasalanan iyan sa Diyos at sa ating pamilya. Pinakinggan ni Tala ang lahat ng akusasyon na may bahagyang ngiti sa kanyang mga labi. Hindi siya sumabat, hinayaan silang ilabas ang lahat ng kanilang maling akala na itinanim ni Aling Martha. Nang tumahimik na ang silid at lahat ng mata ay nakatuon sa kanya, inilagay ni Tala ang kanyang bag sa mesa. Walang imik, inilabas niya ang kanyang laptop at projector, mabilis na ikinabit, at itinutok ang lente ng projector sa puting pader ng sala. Binuksan niya ito at sa loob ng ilang segundo, ang pader ay naging isang malaking screen na nagpapakita ng mga hilera ng numero at mga talahanayan. Nagpapasalamat ako kay Aling Martha sa pag-ipon sa buong pamilya ngayon. Ito ang tamang pagkakataon para ituwid ko ang lahat ng paninirang puri, sabi ni Tala sa isang malinaw at matatag na boses. Pinindot niya ang isang pindutan sa kanyang keyboard. Ipinapakita ang unang pahina ng kanyang financial report. Tiyo! Tia! At sa lahat ng pamilya, pakitingnan ng screen. Ito ang kopya ng aking personal na bank statement sa loob ng huling 5 taon. Mula nang ikasal kami ni Gino, paliwanag ni Tala habang itinuturo ang mga numero. Tuwing unang araw ng buwan, makikita ninyo na mayroong transfer na 170,000 piso. Malinaw na nakasulat ang pangalan ng tumanggap. Isang account sa pangalan ni Aling Martha. Biglang tumahimik ang sala. Nanlaki ang mga mata ng mga kamag-anak sa nakitang malaking halaga na regular na ipinapadala. Lumapit si Tio Ramon, pinaningkitan ang mga mata para tiyakin na pangalan nga ng kanyang kapatid ang nakasulat. Muling pinindot ni Tala ang pindutan. Ipinapakita ang detalye ng mga gastusin mula sa account ni Aling Martha na nakuha niya mula sa mga history ng bayarin. Ang 170,000 na galing sa aking pinaghirapan sa negosyo ay saan ginamit? Pakitingnan ninyo. Pagbabayad ng hulog sa mamahaling kotse na nakapangalan kay Aling Martha. Bayarin sa mamahaling beauty clinic para kay Bella. Pagbili ng mga branded na bag, sapatos, hanggang sa mga bayarin sa restaurant kasama ang kanyang mga kaibigan. Lahat ay binayaran gamit ang pera ko, hindi pera ni Gino. Tinitigan ni Tala ng masama ang kanyang asawa na nakayuko lamang sa kahihiyan. Ang sahod ni Gino bago siya ma-promote ay hindi man lang umabot ng 100,000. Nakapagbibigay lang siya ng 10,000 piso sa kanyang ina. Ako ang sumalo sa lahat ng palihim. Pumayag akong magtipid para lang manatiling kagalang-galang ang asawa ko at hindi niya maramdaman na bigo siyang anak. Pero ang kabaitan ko ay sinuklian ng kataksilan at pangiinsulto nang makakuha siya ng kaunting dagdag sahod. Ang mga tunay na ebidensya sa pader ay sumira sa lahat ng kasinungalingan ni Aling Martha. Ang pamilya na kanina ay nakikisimpatya ay ngayon ay tumingin kay Aling Martha at Gino nang may pandidiri at galit. Si Tia Nani, na kilala sa matalas na dila, ay tumayo at itinuro si Aling Martha. Martha, wala ka talagang hiya.
Lagi kang nagyayabang sa mga pagtitipon, sinasabing mayaman ka dahil matagumpay ang anak mo. Pero ang lahat pala ng karangyaan mo ay galing sa pagpiga sa manugang mo. Kaya pala nagugutom ka ngayon. Pinutol na ang pinagkukunan mo ng pera. Sigaw ni Tia Nani. Umiling si Tio Ramon na may mukha ng labis na pagkadismaya. Nilapitan niya si Gino at tinapik ng malakas ang balikat nito. At ikaw, Gino? Akala ko ay tunay kang lalaki na kayang mamuno ng pamilya. Nagtatago ka lang pala sa likod ng iyong asawa at hinayaan mong ubusin ng nanay mo ang kanyang yaman. Kahiya-hiya ka sa pangalan ng ating pamilya. Hindi na makapagsalita si Aling Martha. Namula ang kanyang mukha sa matinding kahihiyan. Ang kanyang mga lihim ay nabunyag sa harap ng lahat. Nanginginig ang kanyang katawan hanggang sa mapaupo siya sa sahig habang umiiyak. Si Bella, na nakatayo malapit sa pinto, ay tumakbo papasok sa kanyang kwarto at nagkulong dahil hindi na makayanan ang hiya. Kalmadong pinatay ni Tala ang kanyang projector, ibinalik ang lahat sa kanyang bag at tumayo ng tuwid. Pumunta ako dito para ipakita ang katotohanan. Simula ngayon, huwag niyo nang babanggitin ang pangalan ko o iugnay sa inyong mga problema sa pera. Naghain na ako ng petisyon para sa annulment sa korte. Alagaan ninyo ang inyong pamilya ayon sa hiling ni Gino noon. Nagbigay si Tala ng huling ngiti na puno ng ginhawa. Tumango kay Tio Ramon at sa iba pa bilang paalam at lumabas ng bahay na taas noo. Iniwan niya si Aling Martha na patuloy na umiiyak sa sahig at si Gino na tulala sa gitna ng pagkawasak. Pinapanood ang kanyang dignidad na nadurog ng walang kaligtas-ligtas. Ang mga sumunod na araw ay parang isang walang katapusang bangungot para sa pamilya ni Aling Martha. Isang umaga, maingay na ang harapan ng kanilang bahay. Isang malaking tow truck ang huminto sa harap ng gate. Bumaba ang ilang matipunong lalaki at agad na binuksan ang gate. Sila ang mga tauhan mula sa financing company. Dala ang utos na bakantehin ang bahay at hatakin ang kotse. Ang mga babala ay paulit-ulit ng binaliwala at ngayon na ang huling araw. Tumakbo si Aling Martha palabas ng bahay. Gusot pa ang damit. Namamaga ang mukha at magulo ang buhok. Umiyak siya ng hysterical. Hinawakan ang harap ng kanyang minamahal na kotse at nagmakaawa para sa karagdagang panahon. Ngunit, ang mga tauhan ay propesyonal at malamig. Ipinakita nila ang opisyal na sulat at nagsimulang ikabit ang bakal na kawit sa ilalim ng sasakyan. Ang pangyayari ay nakakuha ng atensyon ng buong komunidad. Ang mga kapitbahay na dati ay inggit na nanonood sa pag-alis ni Aling Martha ay ngayon ay nagkukumpulan, nagbubulungan, at ang ilan ay hayagang tumatawa. Si Bella, sa sobrang hiya, ay sumisilip lamang mula sa bintana habang umiiyak. Sa loob ng ilang minuto, ang kotseng simbolo ng kanilang kayabangan ay dahan-dahang hinila palabas, isinakay sa truck, at dinala palayo. Napaupo si Aling Martha sa kalsada, tinatangisan ang kanyang kapalaran na ngayon ay naging tsismis na ng buong subdibisyon. Sa ibang lugar, si Gino ay nakatulala sa isang maliit na parke. Kalalabas lang niya mula sa isang pulong kung saan siya pinagalitan dahil sa hindi maayos na presentasyon. Gulong-gulo ang kanyang isip. Ang sahod niya ngayong buwan ay sigurado nang wala dahil kinuha na ng bangko. Wala siyang pera kahit pambili ng tanghalian. Ang kawalan ng pag-asa ay nagsimulang kumain sa kanyang katinuan. Naisip niya ang kanyang marangyang buhay noon. Ngayon, siya ay isang bigong lalaki na baon sa utang dahil sa sariling katangahan. Sa gitna ng kawalan ng pag-asa, isang masamang ideya ang pumasok sa kanyang isipan. Naalala niya ang isang bakal na kahadeyero sa aparador sa kwarto ni Tala kung saan ito nag-iimbak ng mga alahas at pera. Sa tingin niya, bilang asawa pa rin sa mata ng batas, hindi krimen kung kukuha siya ng kaunti para iligtas ang kanyang pamilya. Gamit ang natitirang susi, palihim siyang pumasok sa bahay ni Tala. Narinig niya ang agos ng tubig mula sa banyo at inakalang naliligo si Tala. Ito na ang kanyang pagkakataon. Dahan-dahan siyang pumasok sa kwarto at binuksan ang aparador. Nakita niya ang kaha de yero. Nanginginig ang kamay niyang ipinasok ang kombinasyon ang petsa ng kanilang kasal. Nag-click ito at bumukas. Ngunit sa kanyang pagkabigla, ang kaha de yero ay walang laman. Walang alahas, walang pera. Ang tanging laman ay isang makapal na pulang folder. Kinuha niya ito at binuksan. Ang unang pahina ay kopya ng petisyon para sa annulment. Ang pangalawang pahina ay halos makapagpatigil sa kanyang paghinga. Isang draft ng police report para sa kasong trespassing at attempted robbery na nakapangalan sa kanya, handa ng isampa. Anong hinahanap mo, mahal? Ginto para pambayad sa utang ng nanay mo?
Isang malumanay ngunit malamig na boses ang bumasag sa katahimikan. Lumingon si Gino at nakita si Tala na nakatayo sa pintuan ng banyo, bihis na bihis. Hindi pala siya naliligo, isang recording lang pala ang tunog ng tubig para mahuli siya. Tala, ako. Hinahanap ko lang ang mga dati kong dokumento. Palusot ni Gino. Namumutla. Lumapit si Tala. Isa kang kahabag-habag na lalaki, Gino. Walang pera. Kinukuha ng bangko ang sahod mo. Wasak ang pamilya mo. At ngayon, pumapasok ka sa bahay ko na parang magnanakaw para kunin ang yaman ng babaeng ininsulto mo. Itinuro ni Tala ang folder. Inilipat ko na lahat ng alahas at pera sa bangko mula noong araw na pinalayas kita. Alam kong babalik ka dito kapag desperado ka na. Mabuti na lang at dumating ka ngayon. Opisyal nang nakasampa ang kaso ng annulment at isusumite ko na rin ang police report na iyan, kasama ang recording mula sa CCTV sa kwartong ito. Kung maglalakas loob kang hawakan ang kahit anong gamit dito. Napatingin si Gino sa sulok ng kisame at nakita ang maliit na CCTV camera. Nanlambot ang kanyang mga tuhod. Tala, tulungan mo ako. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Magbabago na ako. Pagsisisihan ko ang lahat. Huwag mo akong hiwalayan. Wasak ako kung wala ka. Nagmakaawa si Gino, ibinaba ang lahat ng kanyang dignidad. Nandoon ang pinto, patag na sagot ni Tala. Itinuro ang sala. Dalhin mo ang sulat ng annulment at siguraduhing darating ka sa korte. Kung hindi ka aalis sa bahay na ito sa loob ng 10 segundo, tatawag ako ng pulis. Walang ibang pagpipilian. Kinuha ni Gino ang pulang folder at lumabas ng bahay, iniwan ang lugar na dati niyang kanlungan. Lahat ng pinto ay sarado na para sa kanya. Ang kayabangan na dati niyang ipinagmamalaki ay tuluyan na siyang inilibing ng buhay. Isang buwan ang lumipas. Dumating ang araw na pinakakinatatakutan ni Gino. Sa gusali ng korte, magulo ang itsura ni Gino. Gusot ang damit, payat ang katawan, at maitim ang ilalim ng mga mata. Sa kabilang banda, si Tala ay kalmado at maganda sa tabi ng kanyang abogado, si Attorney Santos. Ang kanyang negosyo ay lalong lumago mula nang makalaya sa pasanin ng pamilya ni Gino. Sa loob ng korte, matapos mabigo ang mediation, nagsimula na ang paglilitis. Nang bigyan ng pagkakataon si Gino, buong yabang siyang tumayo. Kagalang-galang na hukom, sumasang-ayon ako sa annulment. Ngunit mayroon akong kahilingan. Sa panahon ng aming pagsasama, ang aking dating asawa ay nagpatakbo ng isang lihim na negosyo at nakaipon ng malaking yaman. Bilang asawa at puno ng pamilya, hinihiling ko ang aking karapatan sa hatian ng ari-arian. Hinihiling ko ang kalahati ng lahat ng kanyang ari-arian, kalahati ng balanse ng kanyang negosyo, at kalahati ng halaga ng bahay. Iyon ang aking karapatan sa ilalim ng batas. Ngumiti lang si Tala. Tumayo ang kanyang abogado, si Atini Santos, at naglabas ng isang dokumento. Kagalang-galang na hukom, bilang tugon sa hiling ng nasasakdal. Mayroon kaming ebidensya na magpapabulaan sa kanyang mga sinasabi. Ang hawak ninyo ngayon ay ang orihinal na kopya ng isang prenuptial agreement na nilagdaan ng parehong partido 2 linggo bago ang kanilang kasal. Natigilan si Gino. Ipinagpatuloy ni Atty. Santos, nakasaad sa kasunduang ito na voluntaryong nilagdaan ni Gino na lahat ng ari-arian, kita, at negosyo na nakuha ng bawat isa sa panahon ng kasal ay mananatiling pag-aari ng bawat isa at walang paghahalo ng ari-arian. Ang kliyente ko ang may buong kontrol sa kanyang negosyo at si Gino naman sa kanyang sahod. Walang conjugal property sa pagitan nila. Biglang bumalik ang alaala ni Gino. Siya mismo ang nagpumilit kay Tala na pirmahan ang kasunduang iyon bago sila ikasal. Noong panahong iyon, pakiramdam niya ay siya ang may magandang kinabukasan at si Tala ay isang ordinaryong babae lamang. Ginawa niya ang kasunduan para protektahan ang kanyang sarili, sa takot na baka kunin ni Tala ang kalahati ng kanyang yaman kung sila'y maghiwalay. Ang kasunduan na ginawa niya para protektahan ang kanyang kayabangan ay naging espadang tumaga sa lahat ng kanyang pag-asa. Inaamin niyo ba ang dokumentong ito? Pirma ninyo ito, tanong ng hukom. Inaamin ko po, kagalang-galang na hukom. Halos pabulong na sagot ni Gino, nakayuko sa kahihiyan. 3 beses na pinukpok ng hukom ang martilyo. Ipinagkaloob ang annulment at tinanggihan ang lahat ng hiling ni Gino. Lumabas si Gino ng korte na tulala. Ang lalaking mayabang na nagsabing pera ko ay pera ko, pera mo ay kinain ang sariling mga salita. Lumabas siya sa buhay ni Tala na walang dala. Pabalik sa kanyang wasak na pamilya para harapin ang habambuhay na pagbabayad ng utang dahil sa sariling kayabangan. 6 na buwan ang lumipas.
Ang buhay ni Tala ay namukadkad. Ang kanyang negosyo ay lumago ng husto at nagtayo na siya ng bagong opisina sa sentro ng lungsod. Ang kalusugan ng kanyang ama ay bumuti na at ipinagbakasyon niya ang kanyang mga magulang sa Europa. Ang kaligayahan at kapayapaan ay tuluyan ng dumating sa kanilang buhay. Sa kabilang panig ng lungsod, sa ilalim ng nakakapasong sikat ng araw, ibang-iba ang katotohanan. Isang lalaking nakasuot ng berdeng jacket ng isang ride-hailing service ang nakaupo sa gilid ng kalsada. Maitim ang balat, payat, at pawisan. Ang lalaking iyon ay si Gino. Matapos matanggal sa trabaho, napilitan siyang maging delivery driver para buhayin ang kanyang sarili, ina, at kapatid. Biglang nag-vibrate ang kanyang basag na telepono. Mensahe mula kay Aling Martha. Gino, anong oras ka uuwi? Bilhan mo kami ng bigas. Ubus na. Mangutang ka na rin. Magsasara na ang kuryente natin. Sumunod ang mensahe mula kay Bella. Kuya Gino, padalhan mo ako ng 1,000. Ubus na ang face cream ko. Nasisira na ang kutis ko. Nahihiya akong lumabas. Napasikip ang dibdib ni Gino. Ang kanyang ina ay patuloy na naguutos na parang wala silang problema at ang kanyang kapatid ay nabubuhay pa rin sa ilusyon ng nakaraan. Nang tumingala siya, nakita niya ang isang dambuhalang billboard sa kabilang kalsada. Nakapaskil doon ang mukha ni Tala, endorser ng isang sikat na produkto. Sa ilalim ng kanyang magandang larawan ay ang slogan, "Ang tunay na lakas ay nagmumula sa katahimikan at pagsasarili." Ang mga salitang iyon ay parang sumampal sa mukha ni Gino. Naalala niya ang gabing ipinagmalaki niya ang kanyang sahod. Naalala niya ang kanyang mayabang na utos kay Tala. Kung sana ay pinigilan niya ang kanyang ego, kung sana ay nagpasalamat siya, tiyak na kasama pa rin niya ang kanyang pambihirang asawa. Ngunit huli na ang lahat. Umiyak si Gino sa gilid ng kalsada. Pinagsisisihan ang kanyang katangahan. Itinapon niya ang pinakamahalagang hiyas ng kanyang buhay para sa walang lamang kayabangan na ngayon ay naglibing sa kanya sa walang katapusang pagdurusa. Iyon ang pinakamahal na kabayarang kailangan niyang pasanin sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Nagtapos ang kwento na may ganap na katarungan, kung saan ang kabutihan ay nakahanap ng daan patungo sa kaligayahan at ang kayabangan ay tumanggap ng isang perpektong kaparusahan na hindi malilimutan.